nyo po ba, meron po kaninang ipinost na video, ito pong si Mike Defensor. At ayon po sa caption po niya mga kababayan, ito basahin po natin. Sabi dito, martial law in Cebu. Isa lang itong motorcade caravan. Tahimik daw po, mapayapa at malinaw ang mensahe mula daw po sa Cebu. Tinutuligsa namin ang korupsyon sa ilalim ng administrasyon, BBM, ang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang hayagang pagharang sa ikatlong impeachment complaint. Galit ang taong bayan dahil pinipigilan ang pananagutan. Hindi ito kaguluhan, ito ay panawagan ng mga Cebuano para daw po sa hustisya at katotohanan. Ang tanong, taga Cebu ka ba? Sir Mike Defensor, taga Cebu po ba kayo? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, mukha po atang nadadamay yung mga kababayan po natin sa Cebu dito po sa pinaggagawa ng kampo ni Digong. Lalo na sa pinaggagawa nitong mga kaalyado ni Duterte, mga kababayan, katulad po nitong si Mike Defensor. Alam niyo po ba mga kababayan, maniniwala ba kayo na yung mga taong kasama ni Mike Defensor, hindi po bayad yung iba dyan? Diba ako, nagtatanong lang naman, maniniwala ba kayo na yung mga kasama niya dyan tao, hindi po naabutan mga kababayan o hindi nabayaran at ang tanging layunin lamang para papanagutin yung mga kurap? Sa tingin niyo papayag yung mga yan na magbilad sa init, gamitin yung kanilang mga sasakyan para lamang sa walang kakwenta-kwentang panawagan ng kampo nitong si Mike Defensor? Diba? So eto, pakinggan po natin mga kababayan, etong drama ni Mike Defensor, may nakalagay pa nga dito na BBM resign. So ito, i-play po natin. Hinarang, actually dadaan lang kami and nandito kami, hindi ako maka-live pero nandito kami, nagkaroon ng blockade. Kanina flowing yung traffic, tapos bigla kaming hinarang. Actually dadaan lang kami and we were supposed to stop in Ismenia, malayo dun sa site ng convention. So ito, nag-cause pa ng traffic. Kanina flowing ko dito gumagalaw kaming lahat and bigla na lang yung blockade. So ito si Colonel Jongko. Alam naman natin, nautusan lang naman yung mga police. Pero siyempre, tayo rin, sinasabi lang natin na hindi naman. Hindi, tama lang yung ginagawa ng ating mga kapulisan kasi unang-una, trabaho po nila yan. At ngayon, kung magdudulot ng kaguluhan yung mga pinaggagawa ninyong yan dahil nga ang intensyon ninyo ay patalsikin ng presidente, abay dapat lang i-blocking kayo ng ating mga kapulisan, lalo na at kung yung mga pinaggagawa ninyo ay nakakaabala sa ibang mga kababayang Pilipino po natin dyan. Anyway, tuloy pa natin. Wala naman tayong gulo, dadaan lang, exit, and then doon magko-converge sa Venezuela. Hindi doon sa convention proper. Napabayaan natin sila, naman natin sila gulin. We just want to express our sentiments, our grievances dito sa corruption sa ating gobyerno at syempre yung non-acceptance of the impeachment complaint. Ayan, uusap-usap sila. Hindi rin ako makasali dahil Cebuano yung salita ng ating mga kaibigan, yung ating mga kapulisan. Wala nga kayo dyan. Hindi uubra yung may itim ninyong balak. Ano po, kasi alam na alam ng ating mga kapulisan, yung agenda ng mga rally ninyong yan, talagang ang gusto ninyo, mapatalsik ang presidente at palitan ni Sara Duterte. Sa madalit salita, pang personal interest, may conflict of interest, yung mga pinaggagawa ninyong yan. Dahil meron kayong agenda na gusto po na nilang mangyari. Mga kababayan, merong agenda itong mga ito na maiupo si Sara Duterte sa lalo't madaling panahon. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. At ito yung kabuuan ng ating motorcade. So, tingnan mo natin kung anong mangyari kung papadaanin tayo. Hinarang yung buo. Kanina flowing mo to, bukas tong kalsadang to. Nakakadaan lahat ng tao. Free flow ang traffic. Nung nakita naman yung motorcade caravan natin ay nagharangan na po. Hindi, paano nga mga kababayan kung makakaabala kasi yung kanilang motorcade caravan at makakadagdag sa trapiko dyan po sa Cebu, talagang haharangin po sila Lalo na mga kababayan at yung ginagawa po nila, oo nga wala namang masama sa pagpapahayag ng nasa sa loob po nila
ano po ng kanilang saloobin. Pero kung makakaabala po sila sa ibang mga kababayan Pilipino po natin, tama lang. Itong ginawa ng ating mga kapulisan. Okay. Hi, Ma'am Dolly Babes. Mega love shoutout po ha. For the record, parating nagkakaravan sila dito. Never nagkagulo. Very peaceful. Tama? Kasi po ano ko. Never. Ngayon lang hinarang. Bakit kanina lang napadaan pa yung sasakyan? Pagdating natin, hindi. Wala na. Kaya nga ho. Wala namang event ang kalsada. Wala. Ang event, nandoon naman sa Lapu-Lapu at saka sa Vizcar lang na sila nakasti. Tayo, dadaan lang naman tayo. Hindi naman tayo Hindi naman natin to, tsaka hindi ito. Oh. Moving caravan. So yan, Dahil makasama dapat natin. lang talaga. Gusto ninyo, dakpan ninyo eh. Biglang naging ano. Biglang ano. Grabe. Biglang naging rally formation to. Ano ba to? Ah. Ano? Nga. Ano nga? Hindi makadaan si Defensor. Sunog yung may itim ninyong plano. Tama lang yan. Huwag nang palusutin yung mga rally ninyong walang kwentang yan. Kasi hindi naman po talaga para sa bayan yan. Yang rally na yan ay para po talaga kay Sara Duterte. Hindi po talaga para sa bayan yan. Para po yan sa agenda ni Vice President Sara Duterte at ng pamilyang Duterte. Yan po yung katotohanan dyan mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Hawak to. Sa akin yung una, matras na. Sila? 10 minutes daw, sir. Ha? So, bubuko din yun eh. Pero, Nandito kami, hindi ako So ngayon mga kababayan, siguro magtataka kayo kung bakit sila hinarang. Kasi meron po palang senaryo na ganito. Ito, yan. Kasi di ba nagdadrama si Defensor, alam nyo naman, pagka-drama ni Defensor ang pinakinggan ninyo, talagang literal na fake news mga kababayan allegedly. So ngayon, eto, pakinggan po natin itong nakita pa natin video galing po sa DWAR Abante Radio o radyo. Sabi po dito, grupo ni Mike Defensor, pinagguhuli mga kababayan ng ating mga kapulisan. So ngayon, ito, pakinggan nyo. Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? yung lahat lang ng motor na nasa, sir, Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Huwag kulihin. Pag sabi Lang naman yan. Obstruction of traffic lang naman daw yan, sabi ni Defensor. Akala ko ba ang gusto ninyo mangyari, magkaroon ng hustisya at patas sa ating pamahalaan. Pero bakit yung mga simpleng paglabag sa batas trapiko, nilalang mo lang, Defensor? Kahit pasabihin mo na lang yung pangyayari na yan, nakalabag pa rin po sila mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. sabihan lang. Huwag kang ulihin. Tapos na nga eh. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pa gumanang gulo. Tsaka mga kababayan, take note po ha, bakit mas maalam pa itong si Defensor, itong si Mike Defensor sa trabaho ng ating mga kapulisan. Di ba dapat ang ginagawa po nila, sinusuportahan po nila yung trabaho ng ating mga kapulisan. Hindi po yung parang ang dating idinidiktahan pa nila kung ano yung gagawin ng ating mga kapulisan, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Oo. Kailan naman kami dito? Una sa lahat, pwedeng pagsabihan niyan, pwedeng umalis lang. Hindi ka Ayan. Naririnig ba tayo? Wait nga lang. Okay na, diretso. Ang dami oh. Ayan, obstruction to. Wala na kaming ginagawa. Nag-disperse na kami. Ito. Ang dami nilang motor na kinuha. Hindi nga kasi mga kababayan, baka anong nangyari po dito, sala po yung na-parkingan nila. Ano po, baka anong nangyari po dito, yung na-parkingan po nila na mga motorsiklo ay hindi po tamang parkingan. Kaya po siguro pinaghuhuli yung ibang mga kasama ni Mike Defensor na nakamotorsiklo, mga kababayan, dahil nga nakakalabag na po sa batas trapiko. Pero para daw kay Defensor, lang daw yon. Kahit pasabihin natin na simpleng paglabag yan, mga kababayan, paglabag pa rin po yan. Yun po yung pinakamaliwanag po dyan. Anyway, tuloy pa natin. Tingnan mo natin kung ano nangyari dito. Brad, tapos na. Ba't nyo naman gaganyanin yung mga tao? Kaya nga, Tama lang ang yan. daming obstruction, no? Tsaka dapat pagsabihan lang yan. Ang luwag nito, eh.
Tapos na nga, gagawin pa natin ang gulo. Ano ba naman yan? Colonel, ano na Tama lang yan. Pag uhuhulihin, pag hindi marunong sumunod sa batas trapiko, pag uhuhulihin yung mga yan, mga kababayan. Kasi kung titingnan naman po talaga natin, kung yan ay nakakaabala na mga kababayan, at kung yan ay nakakasagabal dyan po sa daanan, talagang dapat po talagang pag-uhulihin yung mga motor na yan. Tama lang po yung ginawa ng ating mga kapulisan. At dapat ang pinakamainam, sabi nga dito nung nag-comment to, impound lahat yan. Pwede naman silang mag-rally ng hindi makakaperwisyo sa iba. Ayan napakaliwanag ng sinasabi dito mga kababayan. Pero para kay Defensor, simpleng paglabag lang yung ginawa daw ng kanyang mga kasamahan. At yung paglabag na yon ay nilalang lang nitong si Defensor mga kababayan. So sabi pa dito, deserve nyo yan. Salute sa mga pulis at enforcer na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. May violation na tuwiran ka pa. Ayan Di ba mga kababayan, wala po talagang pumapanig dito po kay Defensor. Ang pagkakaalam ko, naging kongresista po yan. Mukhang hindi po niya ata alam yung simpleng batas trapiko. Kahit pasabihin na simpleng paglabag yan, violation pa rin yan at dapat hindi ka na nangangatwiran. Defensor. Sayang naman at naging kaabilyedo mo, etong si Ma'am Miriam Defensor, kung yung simpleng batas na yan, batas trapiko, hindi mo pa alam. Di po ba? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga pinaggagawang ito ni Mike Defensor mga kababayan na para sa kanya meron daw pong martial law na nangyayari dyan daw po sa Cebu dahil hinarang daw po yung kanilang simpleng rally mga kababayan, motorcade rally na dapat ay isasagawa po nila. Kaya naman pala hinarang unang-una nakaparking mga kababayan dun sa mga daan na pwedeng maperwisyo yung mga kababayan Pilipino po natin na naghahanap buhay. At posible makiperwisyo sa iba. Kaya po pinaghuhuli. So ngayon, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin po na yan. At Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.